Sabi yun, mas okay kami diyan, mas ayos kami diyan, ganito, ganyan. 'Di ba? Eh, tingin ko madami na din bumabanat kay ano, eh, lalo na sa mga DDS. Madami na hong bumabanat diyan kay, Attorney Claire Castro, ano? Pero kami naman, although ako hindi ko talaga nakakausap yang si Attorney Claire Castro, wala kaming, Facebook, kumbaga yung kaugnayan hindi pero sa nakikita ko, eh, maayos na tao, eh. Nandito tayo sa likod niya para doon sa mga bumabanat sa kanya at nambabash lang sa kanya. Susuportahan natin, 'di ba? At suportahan na din ho natin na kung sakali na talagang malaki ang tyansa bilang maging SOJ, suportahan natin, mga bossing. 'Di ba? Oh, ngayon ho, mga kababayan, eto yung sinasabi na pinakamababa daw ho na uri o klase ng lawyer. Sandali. Si Boy naman dapat Ito ba yun? Tama ba? Ito yung nasabihan ng ganon? May napanood akong interview, ini-interview yung isang justice, yung isang yung retired justice ini-interview. Tinanong isa-isa yung mga lawyer ng mga DDS. Si Topacio po, ano masasabi niyo dun? Nako, parang ang sagot, pinakamababang klase ng lawyer. Natanong si Jimmy Bondoc din. Si Jimmy Bondoc po, hindi nga siya kilala eh. Alam niyo mga DDS, lalo ka na Marcoleta ko, sabi ko sa iyo, kung si Jimmy Bondoc ang pinagtatak mo nung notaryo, nako po, malamang may pampost na si Jimmy Bondoc doon sa kanyang Facebook page. Ang kauna-unahan ko pong trabaho, eto, ako ang nagnotaryo doon sa salaysay ni Gutesa. Di ba? May sinasabi ito. May sinasabi si Atty. Topacio patungkol daw mga kababayan sa pagkakaupo ni Boying Remulla. Mukhang kinakabahan na po yung mga DDS. Mukhang kumakabog na ho ang dibdib ng mga DDS. Oo, siya nga kasama si Bondoc at Marcoleta, sabi ni Erotica Gan. Game! ba't pa si Boy, patay tayong lahat, maniwala kayo. Kaso ayan, nakaupo na nga. Di ba? Atras natin mga bossing. Ba't pa si Boy, patay tayong lahat, maniwala kayo. Kaso ayan na nga, ombudsman na si Boying. Ba't pa si Boy, patay tayong lahat, maniwala kayo. Bakit? Alatang meron kayong ginagawa. Meron ba kayong ginagawa? Kaya kabado kayo? Hindi, believe din ho kasi ako talaga sa tapang ni Boying Remulla, mga bossing. Walang sinasanto. Tebes, ano apelyido mo? Tebes. Sige, takas ka. Pumunta ka doon sa Timor-Leste. Ayun, huli pa din mga kababayan. Oblo pa din ang bagsak. Sino pa? Kibuloy. Ano apelyido mo? Kibuloy. Ayun. Oblo pa din ang bagsak, mga kababayan. Oo. Si Boy naman dapat he should have the delicacy na wag na. Kasi wala naman pong naging ombudsman na politiko Wala, hindi naman pwedeng dahilan yun. Hindi, walang ombudsman na dating politiko. Dahilan po ba yun? Kung karapat-dapat yung tao bilang maging ombudsman? Hindi naman. Di ba tayo kasing mga Pilipino, nasanay ho tayo, sa tradisyon o sa ganitong ganyan, wala pa ni isang ombudsman na naging politiko. Ang problema niyan, 7 taon to, boss. 7 taon na uupo si Boying Remulla bilang ombudsman. At hindi pwedeng basta-basta gusto nyo lang tanggalin si Boying Remulla bilang ombudsman. Yari kayo, Panelo. Panelo. Baka sama na din yun. Yari kayo dyan. Di ba? Tuloy. Tingnan natin kung sino-sino naging ombudsman. Retired justices. Kailangan retired justices na. Pero kung kwalipikado naman yung tao para maging ombudsman, so wag na. Kasi kailangan mga retired justices din lang ang maging ombudsman. Di pwede yun. Kinukonsensya mo pa. Sana naman, Boying, wag na. Talagang may kabaho, mga kababayan. Di ba? Tuloy natin.
Diba? Merong isa na sinabi nila politically charged yung pagka-appoint, si Merceditas Gutierrez. Ano nangyari? O, diba? Na-impeach. So, he should also remember that while he has a 7-year term, he's also an impeachable officer. O, pag nag-iba ang panahon, huwag na. Kasi, I think he deserves better for everything that he has done. At kasi nakita ko nga yung, sabi nga ng mga kaibigan kong doktor, looking at him, malapit na yung kanyang susunod na check-up. Yung dapat Kasi naman yung estilo nyo, yung ginalaw nyo, yung ginawa nyo, yung galawan nyo, halatang halata naman. Sabi ni Rob, mapalad sa'yo o iyak daw, pandak. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, kabado ka, iyak ka na lang, Topacio. Maganda ngayon ang nangyayari sa PBBM administration. Alam nyo, totoo. No? Bakit? Yang pagiging ombudsman ni Boying Remulla, pwedeng makapagpatanggal, pwedeng magtanggal ng mga opisyalis yan. Pwedeng magkaso ng mga opisyalis yan o ng mga inihalal ng bayan, mga bossing. Ano po? Mamaya, inaano ko lang, kukunin ko lang, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaya at pwedeng gawin ng isang ombudsman doon sa mga halal na opisyal, mga bossing, na gumagawa ng katarantaduhan at nagnanakaw sa pondo ng bayan natin. No? Kaya talagang eto naman ho, mga boss Chipamo, sir, yung linyahan ng mga DDS, kabadong-kabado ho, mga bossing. Naku, wag ka nang umasa, babalik pa Duterte sa pwesto. Oho, totoo yung malabo. Si Duterte, yun ang pinakamalabo. Matanda na yun eh. It's either hukay na lang ho yung pupuntahan nun or kulong, preso ng habang buhay. O wag kayong magalit sa akin pag sinabi kong hukay. Miski ho ako, ganyan. Umabot ako sa 80 anyos. O sabihin mo na, 70 lang. Nag-aantay na din po ako ng hukay ko nun. Medyo matanda na din ho ako nun. As long as yung mga anak ko maayos na ang buhay. No, kailangan matanggap natin 'yun eh. No, yung iba yung mga DDS, si Mark Ramos sinasabi pinapanalangin na mamamatay na. Hindi ko pinapanalangin mamamatay na ang dating pangulo. Ano po? Nandun lang tayo sa real talkan lang ho. Real talk, 'di ba? Matanda na yung pangulo o dating pangulo. Saan pa tingin niyo pupuntahan yan? Kung hindi doon sa hukay or doon sa oblo lang talaga. Di po ba? Malalambot itong mga DDS. Tuloy mo, Topacio. pati talagaan na lang niya yung kanyang kalusugan. Thank you. Wala. Kaso, ayan, na-appoint na. Nandiyan na. Eto na. May bumara na sa lalamunan ko. Wala akong tubig dito. Bahala na. O sige, tuloy lang. No? Wala tayong tubig pero tuloy-tuloy lang ho natin. Mamaya ho, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga posible na gawin ni Boying Remulla o ng isang ombudsman doon sa mga halal ho, mga kababayan. No? Nasaan na ba? Andiyan na ba? Siguro ini-edit pa ni Uncle. Mamaya, balikan ho natin yan. Bakit hindi ako takot kay Boying Remulla? Kasi nga, wala naman akong ginagawa na labag sa batas at walang ninanakaw sa gobyerno. Sabi ni Jeronimo Katindoy, una pa ho yun.